Balik bansa na si Pangulong Bongbong Marcos matapos sa kanyang 2-day state visit sa Vietnam. Ilang kasunduan ang napirmahan doon, kabilang ang rice trade at maritime cooperation. Iginit naman ng Pangulo na sa gitna ng mga alingasnga sa politika ay nananatiling matatag daw ang unity team. Narito ang aking unang balita. Sa kabila ng mga patutsyada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos, git ng Pangulo, wala nagbabago sa relasyon nila ni Vice President Sara Duterte. It's exactly the same because she hasn't said anything of that nature, and wala naman siyang sinasabi na ganyang klase, so hindi naman nagbabago. Wala rin daw siyang planong palitan si VP Sara bilang Education Secretary. At ang tambalan nilang unit team na nagpanalo sa kanila sa pinakamatataas na pwesto sa bansa, nananatili rin daw buhay. Unit team is not just one party or two parties or three parties. It's the unification of all hopefully all the political forces in the Philippines to come together for the good of the country. And that is still there. It is still vibrant. It is still working. And we will continue on that basis. Binigyan din ng mga yan ng Pangulo habang nasa Vietnam para sa isang state visit. Nakapulong niya roon si Vietnamese President Vo Van Thuong. Kasunod niyan, ilang kasunduan ang naisapinal sa pagitan ng dalawang bansa, kabilang ang Incident Prevention and Management sa South China Sea, kung saan isa ring claimant ang Vietnam. Isinusulong dito ang mas maigting na kooperasyon at dialogo para maiwasan ang pag-igting ng tensyon sa South China Sea. Nagkaroon din ng kasunduan ng Philippine Coast Guard at Vietnam Coast Guard para sa maritime cooperation. Magtutulungan ang dalawang bansa para sa pagbuo ng Joint Committee para sa pagsasanay at kooperasyon para iangat ang kakayahan ng Coast Guard ng dalawang bansa. Magkakaroon din ng hotline mechanism ang PCG at VCG. Bilang hakbang naman sa food security, nabuo rin ang kasunduan para sa rice trade cooperation na magbibigay daan sa patuloy at stable na supply ng bigas para sa Pilipinas. Sa ilalim nito, nangako ang Vietnam na magsusupply ng 1.5 hanggang 2 million metric tons ng bigas kada taon sa abot kayang presyo. Dumalo naman ang Pangulo sa state banquet bago tumulak pa uwi sa Pilipinas. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.